Kasi ito, maganda tong argumentong inilabas po ni Panelo tungkol po dito sa issue na kung matutuloy ba o hindi ang impeachment. Have you spoken to VP Sara recently? No. No? What do you make, what do you make of the complexion of the new Senate now and the possibility that she may be acquitted is what everybody is seeing based on the numbers? Alam mo, as early as 3 months ago, wala pa yung mga arrest na yan. Sinasabi ko na yan. Hindi ako natatakot yan sa impeachment. Unang-una, may problema kasi impeachment. May legal issues sa nakapending yung Supreme Court. Kasi nga, yung final nila is the 4th or the 5th impeachment complaint. And that is a violation of the process. Kailangan kasi one complaint within a year. Ilan na ba yan? Ang final nila yung pang-4 o pang-5. Kasi ang ginawa nila, kinosolidate nila yung mga ibang complaints. Ginawa nilang isa. Yun ang final nila. Number 2, the House of Representatives, as I've repeatedly said. So yun, di ba? Isang issue yan yung 4 na complaint, hindi nila dininig yung 1, 2, and 3. Tumalo na kagad sila doon sa 4th, which is mali yun. Di ba? Maling-mali yung ganong klaseng proseso. Dapat dinggin mo muna yung 1st, 2nd, and 3rd. Wala namang record na dininig daw yun. In my show. It's not a continuing body. Natapos sila Hindi naman sila kagaya ng Senado na continuing kasi may 12 na naiwan. So, yun ang pinagkaiba. Sa Senado, continuing dahil nga naman may naiwan na 12. Kasi 12 lang naman na nire-re-elect So yung House, lahat sila nag-ending. So for you to sit on the 20th Congress, you have to be re-elected. So ibig sabihin, hindi talaga continuing yung pagdating po sa mga desisyon ng House. May problema ka na naman doon. Wala silang jurisdiction. That is precisely why the lawyers of Inday Sara, including my son, yung anak ko ang nag-umpisa niya, mag-truce na lang tayo. Ina-advise niya, pati yung mga abogado, sama-sama sila. Pwede naman kasi na yung mga senador, pwede nilang i-dismiss dahil wala silang jurisdiction on the 2 grounds I mentioned. Pangatlo, they will like the truce and dismiss the case. You know why? Because these are politicians. They will not go against the tide. Yung Pilipino ayaw ng impeachment Kaya ayaw nila ng impeachment. Ganon din si Presidente Marcos, hindi ba sinasabi niya, ako hindi ako makikilap. O di lang maganda. So you're saying, pag yung bagong Senado nag-convene na, right from the get-go, i-dismiss na? Hindi, yun ang isang option. Yun ang sinasabi ni Inday Yung mga abogado niya, kung maaari, huwag na tayong tumuloy. Pero sabi niya, I don't want a truce, I want a bloodbath. Bakit niya sinabi yun? They started the bloodbath. Siniraan siya ng siniraan. Pinersecute silang mag-ama. Kaya sinasabi niyo, illegal, ganito. O di sige, pakita niyo yung ebidensya at lalabanan namin kayo. Yun lang naman ang ibig sabihin niya. But I've been saying, regardless of the outcome of the elections, walang mangyayari dyan sa impeachment, assuming na matuloy. Bakit? Kasi yung mga senador na yan, they will not risk their political careers. Pag alam nila na ayaw ng taong bayan ng impeachment, boboto ng absurdo yan. Tandaan mo, hindi totoo na judges will be voting on the basis of evidence. Kalokohan yun. This is a game or a contest of numbers. Pag marami sila at nakikita nila na ang tao magagalit sa kanila, tandaan mo nagalit ang taong bayan, mga bumaliktad kay PRD, lumagapak lahat. O lalo nilang makikita ngayon, ako mahirap ito. Mahirap natin kontra ito. O kaya, na yan. Attorney, on the other hand, maraming nagsasabi, hantayin lang ng taong bayan. Pag nakita nila yung ebidensya, baka magbago yung kanilang isip. You've mentioned that mas lalo nga sila makukumbinsin na isang malaking katarantaduhan. Bakit parang ganun ang inclination mo na pagka nakita nila ebidensya, mas makikita nilang guilty si VP Sara Duterte? Ako nga, gusto ko nga tumuloy-tuloy yan para malaman talaga ng taong bayan at makita. Kaya nga, mismong si VP Sara Duterte, I want a bloodbath. Na-excite po ako dun
Kasi sigurado ako marami siyang pasabog dyan. Gusto niya talaga ng matuloy eh. Kahit nga yung abogado nga, sinasabi nga ni Panelo, kahit yung mga abogado ni VP Sara Duterte, tila ayaw na rin. Parang questionin yung papaano na ipasayan or meron bang jurisdiction ng 20th Congress, whatsoever. Pero si VP Sara Duterte, ayaw niya. Gusto niya matuloy, ibig sabihin. Gusto niya talaga ng bloodbath, di ba? Yun nga po yung sinasabi niya. Kaya sa akin lang ito'y komento ko lang naman. Sa tingin ko, pag lumabas yung mga ebidensya, mas lalong lulubog itong si Marcos. Ngayon nga, lubog na eh. Wala nang naniniwala eh. Mas lalo, tapos sigurado ko, pati si speaker, naku. Lulubog yung mga yan sa Kumunoy. The more that they... Kasi bakit Kumunoy, di ba? Meron tayong concept na pagka Kumunoy, pag lalo kang pumalag, yung Kumunoy, yung mas lalo ka lulubog, di ba? Parang ganun ang ginagawa nila eh. The more na silang pumapalag, nagbibigay ng kanilang mga atake kay VP Sara Duterte, mas lalo sila lumulubog para silang nasa Kumunoy. Uso pa ba yung Kumunoy ngayon? Kasi nauso yan sa pelikula sa Pilipinas eh. Lahat ng Pilipinas, ewan ko natandaan nyo ba? Mga matatanda na dyan. Hoy, makamatanda ka naman, banat ba? Kayo mga matatanda, di ba? Lahat ng pelikula ng Pilipino may Kumunoy. Nauso yan nun eh. Lahat ng pelikula noon may Kumunoy. Ano pa meron lagi sa pelikula ng Pilipino? Merong kantahan sa beats. Laging may outing. Pero in fairness naman, ngayon medyo nawala na yon. Ang laging meron ngayon, love team. Kailangan, pag pumasok ka, may ka-love team ka. Kaya tuloy pati yung mga vlogger ngayon eh. Yung mga influencer ngayon, lagi na lang may ka-love team. Hindi ba nyo kaya mabuhay ng walang ka-love team? Pati yung away ninyo, pati yung pangangalunya ng jowa ninyo, ipopost sa social media. Walang may interesado, pangit-pangit na nga. Kala mo naman si babae, kagandahan din. Yeah? Walang may interesado sa kawayan ninyo. Nadadamay kami tuloy mga matitidong tao eh. Hindi, alam mo, nakaka-irritay na. Kasi kahit, para tuloy sinasabi, kahit pangit ka, magloloko ka. Nasaktan ako dun Sabi ko, anak ng wewe Pangit na nga, tapos madadamay pa. Wala kayo ng wewe naman, So, Attorney Paolo Panelo is one of VP Sara's lawyers. VP Sara seems to be pretty confident in her chances. She's confident in her legal team. Do you share that same confidence? Pag wala kang tinatago, talagang confident ka. Isus. Kung matuloy yung trial. I'll tell you why. From the very beginning, sinasabi kong wala kayong ebidensya. Yung sinasabi nyo confidential funds, ako concentrate kayo sa confidential funds wala namang ebidensya. Pinapaliwanag ni Inday Sara, hindi nyo pinapakinggan, hindi nyo pinagsalita. Pero ang katotohanan niyan, yung tinatawag na notice sa kanya, na disallowance, hindi pa naman final yun sa how in the world can you introduce evidence that's not even final. Pangalawa, sinasabi nila, paano may papaliwanag ni Inday Sara na yung mga pumirma na tumanggap ng pera puro mga fictitious? Jesus Maria Josep. Sabi ko, common sense, yung confidential funds, yan i-reserve for the enemies of the state. Para matalo mo terorista, mga komunista, mga kriminal. Saan ka kukuha ng impormasyon? Sa kanila rin. Babayaran mo yung mga babaliktad sa kanila. So pag kinuha mo yon, alam ka naman papirmahin mo yun, di pinatay mo yan at pinatay mo yung kanilang mga pamilya. Ganun na kasimple yun. Pero attorney, 7 po yung articles of impeachment. You're right, confidential funds is probably the biggest one na pinag-uusapan natin. No? But there's also that quote-unquote kill plot doon po sa midnight press conference ni VP Sara via Zoom. Ano po yung... Parang tanga naman kasi yung kill plot na yun eh. Bu
Bobo lang talaga maniniwala doon sa kill plot eh. Paano magkakaroon ng kill plot? Eh, buhay pa si BP Sara Duterte. Sinabi niya nga doon, pinatay ako, pagpatay na ako, patayin mo sila. Patay na po ba si BP Sara Duterte? Kung handle ninyo sa kasong yon? Kill plot. Yun, kabalbalan yun. Plot from the grave. Well, there was no threat from the very beginning. Matagal ko lang sinasabi yan. Paano magkakaroon ng threat? Mangyayari yung threat pag patay na siya. So, where's the threat? Patay na. Sus Mariosep naman. Alam mo, political lang lahat yan. The goal from the very beginning is to destroy the chance of Inday Sara sa 2028. Kaya either patayin mo yan, i-impeach mo yan, perpetual disqualification, o ikulong mo yan. Iyan naman talagang target nila. Ang problema, mukhang hindi sa kanilang plano, nagkaloko-loko dahil inaresto nilang iligal, tinitin nilang iligal, at tinapon nila sa iyon ang naging problema nila. Well, but you did say a possibility of reconciliation is a truce wherein the Senate will just drop or dismiss this impeachment case. No, I didn't say that. Okay. May you clarify what you meant? Let me correct you there. Yes. Yan ang isang option ng mga abogado na i-truce na lang natin. At yan naman, pwede namang gawin ng mga senador yan kung gusto nila na wala ng impeachment. Pero whether or not that will pave the way for the reconciliation, I don't think so. Kasi ang pinakamatinding ginagawa mo dyan, itinapon mo ang isang mamamayang Pilipino in violation of the Constitution. Alam mo, ang pinakatungkulin ng isang presidente, bigyan mo ng proteksyon. Sa halip na bigyan mo ng proteksyon, pinakulong mo pa. Yun pag-surrender ng sovereignty mo, biro mo. You're a free country, you have your own legal system functioning very well, tapos isusuko mo. And pag tinignan mo ang batas ng Rome Statute, kailangan idaan mo muna sa lower court. Hindi nila ginawa. Pag tinignan mo ang extradition law natin, kailangan idaan mo, hindi rin nila ginawa. O di illegal na illegal. Sobrang illegal. Ayun. So, malinaw ho mga kababayan, no, para lamang po sa ating... kaya nga ho, kasi napakaraming question. Sasabihin natin, di ba? Banat Bay, alam mo naman, sila na ang batas ngayon, di ba? Wala na tayong magagawa kung sila ang batas, kung ituloy nila yan. Oo, pero kahit pa paano, one, it's a political move. Kaya nga kita ninyo yung, hindi ko naman sinasabi na mumulitika si Soto, pero parang gano'n na rin. Nakita nyo yung galaw ni Soto, di ba? Hindi pa siya Senate President. Pero bakit siya nagsasalita na there is a question on the impeachment, medyo kailangan pang pag-usapan, ganyan-ganyan. Alam niyo kung bakit? He is trying to win the Senate President, the Senate President position. So paano niya magagawa yun? Kailangan niya i-convince yung kanyang mga kasamahan na, oy, kampi niyo ako. Which is sino yung mga yun? Yung tinatawag nating Duterte block sa Senado. Ibig sabihin, it's political. So ganun din po ang posibleng mangyari dito sa impeachment nito. They would decide politically. Ibig sabihin, kung ano yung damdamin ng mga Pilipino, yun ang kanilang pagdidesisyonan. Remember, this is not a court. This is a political court. Kung ano ang politika, nandun sila. Kasi, kaya nga medyo, remember, these people are politicians, meaning, sila po ay ini-elect ng tao. Hindi po sila ina-appoint. So therefore, hindi ang kanilang audience is unlike the secretaries, ang kanilang audience ay yung presidente lang. Sundin mo lang na sundin ng presidente at si Mrs. Ayos ka na. Di ba? Pagdating dito, hindi taong bayan ang huhusga sa'yo. So whatever yung gawin mo dyan, yan ang kanilang kinukonsider. Ano ba ang
saloobin ng taong bayan, di ba ho? Yan po ang totoo dyan. Kaya, wait Kaya nga po mga kababayan, mukhang may tsansa na hindi matuloy itong impeachment na ito. Di ba? Okay? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba.